family prayer meeting. Hymnal number 29. Nais mo bang maisalampasa makapangyari ka ng dugo? Sa sala ay makalayan ko na may taning lunas sa dugo.
Magtiwala at huwag matakot. Magtiwala at tayo'y sumunod nang maging maligaya sa piling ni Jesus. May kay nangis, kay Jesus malapit, tayo lagi yan magpabiling. Sundin kanyang utos, sumunod ng lubos, magtiwala at huwag matakot. Magtiwala at tayo'y sumunod nang maging maligaya sa piling ni Jesus. Amen. Himnal 50. Ang pinagpalang oras ng pananalangin sa pagtitipon sa Panginoon natin. Kung ang paniniwala natin ay naindig, ito'y tila babago, masasayang diringgin. Masayang oras ng pananalangin, lunasan ang pagbabago ng puso'y nalalangin. Ang magandang panahon ng pananawagan, kung nasa puso natin si Kristong mahal, na walang kasing linis ang taglay na buhay. Tayo'y kanyang diringin, tayo'y kahabag ng masayang oras ng pananalangin, lunasan ang pagbabago ng puso'y nalalangin. Ang maligayang oras ng pagkikinig, kung walang tukso na nakakapanganain. Sa Panginoon natin nagkaibig-ibig, tayo ay nagkayakap, tayo ay nakalilig. Masayang oras ng pananalangin, lunasan ang pagbabago ng puso'y nalalangin. Sa mapayapang oras ng mga paggawa, tayo'y tiwala na sa Kanya'y tatanggap ng mga biyaya niya at mga paglingap na hindi matatapos at hindi mawawakas. Masayang oras ng pananalangin, lunasan ang pagbabago ng puso'y nalalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Muli ito po ay aming prayer meeting. Nawa dalangin po namin ang bawat isa ay pagkalooban po ng Espiritu Santo, spiritual eyes, buksan mo po at gayon din sa aming spiritual na tenga. Lalong-lalo na sa aming pakikinggan ng mga salita mo. Ihanda mo po kami upang lalo naming maunawaan at may sa buhay ang mga salita na aming papakinggan. Gayon din po ang magbabahagi nito ng salita mo na naging instrumento, nawabigyan mo po ng karunungan, ng kaalaman upang may deliver po ng maayos at makaunawa lahat ng makikinig sa amin ngayong live, sa aming prayer meeting. Nawa
hanggang matapos itong aming prayer meeting. Naway ko pong manguna sa amin, naway puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya ang bawat isa na punong-puno, O Lord, na kami ay patuloy na magtagumpay sa aming buhay araw-araw. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang ating scripture reading sa Mateo chapter 13 verse 47 hanggang 50. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na ihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinilan nila sa pampang, at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapot itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa mga matutuwid. At sila'y nagagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagkapanggalit ng mga ngipin. Amen. Ang tema po ng ating tatalakayin sa gabing ito ay pinamagatang proseso ng kaharian ng langit at ibabahagi po sa atin ni Missionary Annalisa. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sabihin nga po natin sa ating katabi, God loves you. God loves you. God loves me. God loves me. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Muli, sa gabing ito, ang ating tema ay proseso ng kaharian ng langit na makikita sa Matthew chapter 13 verse 47 hanggang 50. Tinuro ni Jesus ang tungkol sa talinhaga ng kaharian ng langit sa mga alagad. Ang isang mangingisda ay gumagamit ng lambat upang makahuli ng mga isda. At kanyang kukunin, itatangi, ibig sabihin ito'y babahagi o pagbuklurin ang malalaki at maliliit na mga isda. Ito ang talinhaga ng kaharian ng langit. Kung gayon, ano ang kahulugan ng mensahe ni Jesus? Ang mangingisda ay nangangahulugan na hukom, at ang dagat naman ay nangangahulugan na ito'y sanlibutan. Ang isda ay nangangahulugan na mga mananampalataya, ang lambat ay nangangahulugan na iglesia at komunidad. Ang pagtatangi ay nangangahulugan na paghuhukom. Kaya ito ay hindi nagpapahiwatig na kaharian ng langit, kundi ito'y nangangahulugan na proseso sa pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya ito ang mabuting balita ni Jesus tungkol sa kaharian ng langit. Kaya sino ang maaring makapasok sa kaharian ng langit? Ito po'y ating tatalakayin na tatlong bagay, yung proseso kung saan makapasok sa kaharian ng langit. Una, ito'y kaharian ng langit ng proseso, ito'y ang mga isda na nasa lambat. Ayon sa verse 47, sinasabi rito, tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. So, ang lambat ay nangangahulugan na pansamantalang kaharian ng langit. Ito ay nangangahulugan na iglesia o simbahan. Ang isda naman ay nangangahulugan na mga mananampalataya sa simbahan. Ang kwalipikado, ibig sabihin ito'y qualified na makapasok sa kaharian ng langit ay ang mga isda na nasa lambat. Sa makatuwid, baga, ito'y nangangahulugan na mga mananampalataya sa simbahan. At sa mga nakinig ng mabuting balita ni Jesus na nagpunta sa simbahan dahil siya na sumunod sa imbitasyon ni Jesus kung kaya siya ay nasa lambat ng komunidad ng simbahan. Kaya halimbawa, ito'y ang mga Israelita ay nangaligtas mula sa Egypto, ngunit hindi lahat ay nakapasok sa lupain ng Kanaan.
Ito yaong sumunod sa salita ng Diyos ang mga nakapasok sa lupain ng Kanaan. Pangalawa, halimbawa, ito'y si Judas. Si Judas na isa sa mga alagad o miyembro na alagad, siya ay nasa lambat ng pagiging alagad. Ngunit hindi siya kwalipikado, hindi siya qualified. Pangatlo, ito'y sina Ananias at Sapphira ay nasa lambat ng iglesia ng Jerusalem. Ngunit wala sila sa lambat ng walang hanggang kaharian ng langit. Sila ay naligtas, ngunit hindi nakapasok sa kaharian ng langit. Alam natin sina Ananias at Sapphira sapagkat sila ay nagsinungaling sa Diyos, sa Espiritu Santo. Kaya apply po natin sa ating unang mensahe. Ngayon, ikaw ay nasa lambat ng simbahan bilang miyembro. Ngunit hindi ito perpektong station para sa pagkumpleto ng kaharian ng langit. Sa makatuwid, ngayon na bilang miyembro ng kaharian ng langit hanggang sa makapasok sa kaharian ng langit, kailangan natin ng dakilang pananampalataya. Tayo ay sumamba at magbasa ng Biblia at may gawa para sa pagkumpleto. Amen? Amen. Amen. Pangalawa, ito'y proseso ng kaharian ng langit. Ito'y pangalawa na mga isda ay nahati. Sabi po sa verse 28, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Ito'y nangangahulugan na oras ng paghukom. Ang mangingisda ay hinila ang lambat upang hatiin ang mga isda. Ang mga isda sa lambat ay nangangahulugan na mananampalataya at sila'y mga naligtas. Bago sila makapasok sa kaharian ng langit, ay mayroong paghukom. Ito'y pangalawang proseso sa kaharian ng langit. Kaya sinabi ni Jesus ang tungkol sa paghukom. Ito'y mayroong paghahati ng tupa at kambing ayon sa Matthew chapter 25 verse 32 and 33. May isang Panginoon na nagbigay ng talento sa kanyang mga alipin. Ang isa ay 5 talento at ang isa ay 2 talento at ang isa ay 1 talento. Kaya ang Panginoon ay nagbalik at ikumpirma tungkol sa kanilang katapatan. At sa oras na iyon, ang kanilang Panginoon ay sinaway ang masamang alipin. Dahil hindi ito naging tapat, ang ibang alipin ay mabuti dahil siya ay tapat. Kung kaya ang Panginoon ay pinaghiwalay ang masamang alipin at mabuting alipin. Ito'y sa kanan at sa kaliwa. Ang masamang alipin ay sa impyerno at sa mabuting alipin ay sa langit. Kaya sinasabi sa Matthew 25 verse 32, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Verse 33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Ito'y paghahati, paghiwalay mula sa kanan and then sa kaliwa. Kaya ang mangingisda ay nangangahulugan na hukom, ito'y si Jesucristo. Ang lambat ay nangangahulugan na simbahan. Ang mga isda ay nangangahulugan na Kristiyano sa simbahan. Kapag dumating si Jesus, ay magkakaroon ng paghihiwalay. Ito'y sa kanan at sa kaliwa. Ito'y totoo na mga banal at mga maling mga banal. Kaya apply po natin ngayon sa ating pangalawang mensahe. Ang pangalawang proseso ng kaharian ng langit ay nangangahulugan na paghukom. Ang mga maliliit na isda na itinatapon mula sa lambat ay nangangahulugan na maliliit na pananampalataya ng mga Kristiyano. Ngayon, ito'y mahirap na sitwasyon. Ngunit huwag tayong maging maliit
na pananampalataya sa pamagitan ng ligalig at kabalisahan, kundi ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Naway ikaw ay maging malaking isda. Amen? Amen. Pangatlo, ito'y ang mga nasa sisidlan. Ayon sa verse 48, ito'y proseso ng kaharian ng langit. Na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, natapot itinatapon ang masasama. Ang lambat ay nangahulugan na simbahan at ang pansamantalang kaharian ng langit. Ngunit ang sisidlan ay nangangahulugan na totoong kaharian ng langit. Alam po natin, no, ang lambat, ito'y kung saan hinuhuli ang mga isda at ang mabubuting isda, ito'y nilalagay sa sisidlan. Ito'y lalagyanan. Yung mabubuting isda ay nasa sisidlan na nangangahulugan na nakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga maliliit na isda ay tinatapon na nangangahulugan na maliit na pananampalataya ay sila'y mapasa impyerno. Amen? Amen. Halimbawa, ito'y ang mga Israelita ay nangaligtas, ngunit hindi lahat ay nakapasok sa pangakong lupain ng Kanaan. Bakit? Ito'y sapagkat ang ilan ay namatay sa ilang dahil sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At nagreklamo sa Diyos na ito naman ay nangangahulugan na maliit na pananampalataya at maling pananampalataya. Ito yung mga Israelita. Pero sa pangalawang halimbawa, ito'y si Josue ay malaking isda. Ibig sabihin ay may dakilang pananampalataya. Sabi po sa Josue chapter 24 verse 15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit saga ng akin at ng aking sangbahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito'y dakilang pananampalataya ni Josue. Mula sa siya ay naging leader sa mga Israelita habang sila ay nagpagbaka sa ilang hanggang sa pasok sa kaharian ng langit. Si Esther, ito'y pangatlo, ay isang mabuting isda o malaking isda. Sabi sa Esther chapter 4 verse 16, ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat na Hudyo na nangangakaharap sa Susan at ipagayuno ninyo ako at huwag kayong magsikain o magsisiinom man na 3 araw, gabi o araw. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon ding paraan. At sa gayoy, papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan at kung ako'y mamatay ay mamatay. Ito'y halimbawa ni Esther na mayroong malaking pananampalataya o dakilang pananampalataya sapagkat pinakita niya kung gaano ang kanyang pananampalataya sa Panginoon even na mamatay para sa mga Israelita upang iligtas ang bayan ng Israel. And then last po, halimbawa ito'y si Pablo. Si Pablo ay mabuting isda, mabuting pananampalataya. Kaya sa Acts chapter 21 verse 13, nang magkagayoy, sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagkat ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito rin po si Pablo na hanggang sa siya'y tumanggap kay Jesucristo hanggang sa kanyang pagministeryo, nakahanda, no, sacrifice, maghirap para sa mabuting balita, ito para sa kaharian ng langit. Kaya apply po natin ito sa pangatlong mensahe. Ang mabubuting mga isda ay nasa sisidlan. Ito'y nangangahulugan na sila'y nasa kaharian ng langit.
Bagaman sila ay nasa lambat ng simbahan, ngunit kung hindi sila mabuting pananampalataya, sila'y itatapon upang hukuman. Kaya mga kapatid, tayo'y maging mabuting isda, mabuting pananampalataya, ito'y mabuting leader, at mabuting lingkod. Amen? Amen. And para sa ating conclusion, tinuro ni Jesus patungkol sa kaharian ng langit na may talinhaga. Dahil ang kaharian ng langit ay hindi pisikal na storya, kundi ito'y spiritual na sekretong salita ni Jesucristo. Kaya, kailangan natin ng karunungan ng Espiritu Santo sa ating puso. Ang mga Pariseo at ang mga Saduceo ng Israel ay hindi naunawaan ang kaharian ng langit. Kaya, sinaway sila ni Jesus. Kaya mga kapatid, habang ito'y generation ng Corona-19, dapat tayong nasa lambat ng MPC at sisidlan ng kaharian ng langit. Amen? Amen. Ito ang daan ng kaharian ng langit. Amen? Amen. Amen. Tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Muli kami po ay nakarinig ng mabuting balita. Ito'y proseso ng kaharian ng langit, kung kaya ang bawat isa na maging katulad ng isang mabubuting isda na nasa lambat at ito'y nasa sisidlan sa kaharian ng langit. Kung kaya patuloy kami, Panginoon, na malalakas pa sa aming pananampalataya. Bagamat po maraming pagsubok sa lahat ng mga MPC member, ngunit meron po kaming mabuting balita. Ito'y kaharian ng langit sa aming puso. Kaya patuloy kami na magtatagumpay. Kaya tulungan mo po na patuloy na maging malakas sa pananampalataya at kami magtagumpay sa lahat ng anumang pagsubok, tukso, o mga problemang darating sa aming buhay. Lagi naming panatilihin at gayon din na sundin ang mga salita mo. Araw-araw, puspusin mo po kami ng karunungan ng Espiritu Santo sa aming mga puso upang lalo naming maunawaan at may sa buhay ang mga salita mo, especially ito'y mga talinhaga, ito'y sekretong salita ni Jesucristo na ito'y tumimo sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Araw-araw, patnubayan niyo po kami maging sa oras ng aming pananalangin ngayon. Holy Spirit, gabayin mo po kami, ikaw ang mag-lead sa aming gawain ito. Muli ka naming pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hingin mo po, awitin natin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Ako
humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakasala sa ating Panginoon. Gayon din po ang kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa atin. Gayon po, sumigaw tayo ng 3 beses ng Panginoon, Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 O Panginoon, Lord Diyos, kami po ay narito. Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga kahinaan, sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Hanggang ngayon, Panginoon, narito po kami, Panginoon, na nasasabi kami ay mga Kristiyano, pero hanggang ngayon, Panginoon, narito pa sa aming mga puso, mga hinanakit, Panginoon, ang mga inggit, Panginoon, na hindi maalis-alis sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, O Diyos, hinihingi po namin, Panginoon, na linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Pahiran mo po kami mula ulo hanggang paa, Panginoon, upang kami po ay malinis na makaharap sa iyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na nalalapit na iyong pagbabalik, Panginoon. Kaya, Panginoon, dapat kami ay maging malinis sa iyong harapan, Panginoon. Ngayon din ang aming mga kapatid na naglalamig sa kanilang mga pananampalataya, Panginoon. Lord, patawarin mo po sila, Panginoon, na hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. O Panginoon, mahawag po kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Jesus. Kayo din ang kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu. O Holy Spirit, hinihingi po namin sa mga oras na ito ang kapangyarihan ng iyong Banal na Santong Espiritu, ang siyang patuloy na magpuspos sa bawat isa sa ating Panginoon. O Holy Spirit, we need you, Holy Spirit. We trust you, Holy Spirit. We believe you, Holy Spirit. O Holy Spirit, kumilos ka, Panginoon, O Holy Spirit. Mahabag po kayo sa aming mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kabataan, Panginoon, kayo ang patuloy na magbigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan sa kanilang mga pananampalataya. Sa aming mga kapatid, Holy Spirit, itouch mo bawat isa sa amin. O Holy Spirit, ikaw ang patuloy na tumatubay sa amin, anuman ang mga pagsubok na dumating sa aming mga buhay sa panahon ito na may pandemic. Alam namin na mahirap ang sitwasyon ng aming mga buhay, kaya't karamihan sa amin nababalisa. Pero sa pamamagitan ng pangunguna ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, kami ay mananatiling matagumpay. O Holy Spirit, Holy Spirit. Yes. Hindi po, pag-pray po natin ang MPC Ministry and BMPC Ministry and sa mga daughter churches. Muli po, tayo ay sumigaw 3 beses ng Panginoon, Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 Panginoon, patuloy po namin dalangin, O Diyos, ang aming MPC Ministry, Panginoon. Alam mo, O Diyos, na kakauntingan po kami ng mga magagawa, Panginoon, pero hindi po kami nawawala ng pag-asa na kahit wala ang aming mga punong lingkod, kami ay patuloy na binibigyan mo, Panginoon, ang kalakasan sa aming mga pananampalataya dahil sa iyong mga salita, O Diyos, yung magpapalakas sa amin, Panginoon. O Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na naman ang mga pagsubok na ito, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa aming buhay. Kayo din ang BMPC sa lugar ng Balaban, narito ang magkapatid na Sister Mylene and Sister Abigail, Panginoon, na patuloy mong bigyan ng karunungan ng mga bata nito, Panginoon, at magamit mo sila sa lugar ng Balaban, Panginoon, at gayon din ang kanilang mga kapatiran doon ay sila po ay mamulat din sa katotohanan. Gayon din sa EBSA Church, Panginoon, kay Pastor Janine, Panginoon, matagal na po namin sila hindi nakakasalamuha, Panginoon, gayon din kay Pastor Hermie, Panginoon, ikaw ang Diyos ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ang patuloy na kalakasan sa kanilang mga pananampalataya. Maging sa ilang church, Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kapatid na mga missionary doon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name. Ganyan din po ang ating pray for family salvation. Patuloy po natin ang panalangin para sa kaligtasan ng ating buong pamilya. Muli tayo ay sumigaw 3 beses, Panginoon, Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 Panginoon. Patuloy po namin dalangin, Lord Diyos, ang aming mga kapatid, Panginoon, ang aming mga pamilya na hindi pa namin nakakasama hanggang ngayon.
Panginoon. Hindi pa po sila mananampalataya, Panginoon. Hanggang ngayon ang aming mga kapatid na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, Panginoon, mahabag po kayo, Panginoon, sa aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, patuloy po namin dalangin na buksan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip upang patuloy kanilang makilala ng lubusan sa kanilang mga buhay, na ikaw lamang ang nag-iisang tunay na Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Gayon din sa aming mga kapwa, Panginoon, sa aming lugar, Panginoon, marami sa lugar namin ang hindi mananampalataya. Panginoon, mahabag po kayo sa kanila, Panginoon. Ang bawat pamilya sa amin, Panginoon, ang aming mga anak, tulungan mo ang bawat miyembro, Panginoon, na mailigtas namin ang aming mga pamilya sa sanlibutan, Panginoon, sa makasanlibutang gawain, Panginoon, lalong-lalo na, O Diyos, sa lugar ng San Jose, Panginoon. Tulungan mo po, O Diyos, kaming mga MPC members, Panginoon, upang maimulat namin sa katotohanan ang bawat isa sa aming mga anak, sa aming mga pamilya. O Panginoon, kailangan ng kaligtasan dahil ito po'y napaka-importante sa aming mga buhay. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay ito'y pansamantala lamang, Panginoon. Pero kailangan namin na makamit ang buhay na walang hanggan, Panginoon. O Jesus, salamat po, Panginoon. Jesus. Patuloy po natin dalangin ang hanggang coronavirus, mga corona victim, ang ating bansa, at gayon din sa calamity, maraming mga nasalanta ng bagyo na wala ng tahanan, na walang makain, na patuloy po natin ipag-pray ang ating bansa, Panginoon. At ngayon, patuloy po tayong sumigaw 3 beses. Panginoon, Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 Panginoon, patuloy po namin dalangin, Lord Diyos, ang aming mga corona victim, Panginoon, hanggang ngayon na hindi mawala-wala ang mga nagkakaroon ng coronavirus, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, ng mga namamatay, na nagkakasakit, Panginoon. Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang mga frontliners, mga doktor, mga nurse, Panginoon, na masip po na po ang mga sakit na ito na kumakalat. Hanggang ngayon, marami pong mga positive, Panginoon. Kaya, O Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin, Panginoon, na mawala na ang lahat ng ito, Panginoon. Lalo-lalo na po, Panginoon, dito sa aming bansa, Panginoon. Gayon din, O Diyos, patuloy po namin dalangin ang mga nabiktima ng mga salin ng Bagyong Rolly at Bagyong Helicis, Panginoon. Panginoon, tulungan mo, O Diyos, ang aming mga kapatid na ito na wala ng tahanan, Panginoon, walang makain, Panginoon, mahabag po kayo sa kanila, Panginoon. Ngayon din ang aming mga missionary, Panginoon, na ngayon ay wala dito sa aming bansa, na nasa bansang Korea, Panginoon. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang aming mga missionary na patuloy mo po silang bigyan ng malakas na pangangatawan sa kanilang mga, anuman ang kanilang mga karadaman, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Kaya, O Diyos, maging ang aming kapatid, Reverend Kim, ang kanyang buong miyembro, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. O Jesus. Yes, Lord. Ngayon, para po sa ating emergency prayer, pag-pray po natin ang ating mga kapatid. Una sa ating 4K, kalusugan, kalakasan, karunungan at kapangyarihan. Gayon din sa ating kapatid na si Brother Tiglaw, asawa ni Sister Teresita Restor, na siya po ay naoperahan. At gayon din po Sister Mary Ann sa patuloy na recovery. Siya po ay nakapanganak na pero kailangan niyang manggamot. Kaya patuloy po nating idalangin ang ating mga kapatid na ito. Muli, tayo po ay sumigaw ng 3 beses. Panginoon, Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, narito po ang aming kapatid na nilalapit namin sa inyo, si Brother Tiglaw na asawa ni Sister Teresita Restor, Panginoon, na siya po ay naoperahan. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang humilo sa kanyang buhay.
Tulungan mo po siya, Panginoon, at lalo na, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Kayo po ang mag-provide, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Alam mo, Diyos, kung ano ang sitwasyon, mahirap, Panginoon, ng maoperahan sa mga oras na ito, sa panahon ito, Panginoon. Pero hindi po kami nawawala ng pag-asa dahil ikaw lamang, O Diyos, ang aming pinagkakatiwalaan sa lahat, Panginoon, ng aming mga pagsubok na ito, sa lahat ng aming mga problema sa aming buhay, Panginoon. Maging Sister Mary Ann, Panginoon, na patuloy na recovery, hanggang ngayon siya po ay naggagamot, Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng aming pagkakaisa sa aming mga panalangin, Panginoon, alam namin na naririnig mo, Panginoon, ang aming mga kahilingan nito sa iyo, Panginoon. Tulungan mo lahat ng aming mga kapatid na nangangailangan, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kaya hindi patuloy namin dalahin ang aming 4K sa aming kalusugan, sa aming pangangatawan, kalakasan ng aming pananampalataya, karunungan ng iyong mga salita, Panginoon, at gayon din ang kapangyarihan ng iyong banal na Santo Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa aming buhay upang kami ay manatiling matagumpay sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, witin po natin ang I love the Lord. I know the Lord has made a way for me. I know the Lord has made a way for me. So I live for His name, in the things I do and say. I know the Lord has made a way for me. I know the Lord will answer all our prayer. I know the Lord will answer all our prayer. So I live for His name, in the things I do and say. I know the Lord will answer all our prayer. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sabog ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sabog ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sabog ko. Ngayon naman po para sa ating announcement, let us continue to join live worship, children, Sunday school, and prayer meeting.
Pray for church ministry and BMPC. Pray for Corona victim, president and doctors. Godly attitude for online service, Bible reading every and Bible quiz Saturday 8 a.m. Yan na po. So maraming salamat po. God bless you po. To God be the glory.